Moods and Memories with Treasure. It's already 4:05. Miss Treasure, wala po kaming anak ng asawa ko. 25 years na po kaming kasal. Magkakaanak pa po ba kami? Conforme yon, kasi alam mo, yung kasing pagka walang anak, hindi kasi sa tagalan yon. May kaibigan nga ako, 20 taon nga tayo na hindi sila nagkaanak, pero dapat bata pa kayo. Kasi, ilang taong ba barkada ko nung nanganak? Parang 40 ata nanganak o 38. Basta wag, kasi 40 naman may menstruation pa yan Oo, 44 nga ako, panganak ko yung anak ko yung bunso ko. Oo, kaya maganda pa, ano nga, gwapo pa. Kaya hindi ako naniniwala doon hanggat maganda ang iyong menstruation, magkakaanak ka pa ng magkakaanak. Kasi may babae kasing 58 na, 60, may menstruation pa. Kasi bata siyang, matanda na siyang nagka-menstruation. Ganon yan. Kaya yung iba nagugulat, ano, may menstruation ka pa? Hindi yun sa ganon yan. Pero pag ikaw grade 4 pa lang, kasi yung iba kasi grade 4 pa lang may menstruation na, maaga pa lang mawawalan ka na ng menstruation. Pero pag ikaw high school na nagka-menstruation o graduate ka na ng high school, tsaka ka pala, matanda ka na, at saka ka magkakaroon ng mawawalan ka ng menstruation. Pero maganda, sa akin po, maganda yung pag bata kayo, sundin nyo ng sundin. 3. Hanggang 3 lang naman po ang magandang anak na meron kayong anak para po kasi maibigay ninyo sa anak ninyo yung dapat na nakailangan niya, di po ba? Kasi kung iyan hindi ninyo siya mabibigyan ng pangangailangan nila, hindi po maganda ang inyong yung pag-aaral niya. Kailangan po kumpleto siya sa kasi po dapat po kasi yan, pag ikay nagkaanak, dapat kumpleto yung sa edukasyon, lahat maibibigay mo. Pero kung marami ka pong anak, paano mo namang maibibigay sa anak mo yung magandang edukasyon? Pero katulad nga po ng pinsang buo ko, 8 yung anak niya, pero nabigyan po niya ng magandang edukasyon. Siyempre, natural, pag ikaw po kasi may pera, makakaya mo. Pero kung wala kang pera at mag-aanak ka ng napakarami, kawawa yung mga anak mo. Dapat po yan, may anak ka sa isa lang tao, sa isang babae lang, hindi sa kung sino-sinong babae. Ang pangit ng magiging at pati may reputasyon yun doon sa anak mo. Ay, yan pala ganito, yan pala ganire. Kakahiya yun. Di po ba? Kahit yung magiging boyfriend ng anak mo o magiging asawa ng anak mo, masasabi niya na, wala pala ring ama, wala pala ring nanay, ang nanay pala ni re ganire. At least, nakakahiya yun, di ba? Pero pag yung maganda yung iyong kinabukasan at least maganda ang masasabi sa iyo ng iyong magiging balae, magiging manugangin, di ba? Maganda ang masasabi sa inyo. At respetado ka. Pero pag iba-iba yung babae mo, iba-iba, may mga anak ka doon, hindi ka igagalang pag nalaman. Kung sasabihin mo, kahit naman hindi mo sabihin, malalaman Anak ko, ang liit ng bundo. Malalaman ang iyong kinalalagyan. Ganon lang yon, di ba? Lalo pat kung marunong ang iyong taong kausap, andali. Ganon lang. No? Kaya dapat ayusin ang eto pa. Greggy pala ito ng. Kaya yung pag-aasawa, yung pag-aanak, magkakaanak ka kung yung pagkain niyan pagkain ng maganda, at saka palagi kang magpupunta sa doktor. Kung ikaw ilang taong ka lang,
25 years ka pa lang, magkakaanak ka pa. 25 years na po kami nakasal. 25 years nakasal. De ilang taong ka na nun. Siguro magkakaanak ka pa naman yan. Mag-rest ka lang. Baka stress ka lang masyado. At saka isa, baka, kasi pag ikaw ay maraming problema, stress, talagang may stress ka. Hindi ka talaga magkakaanak. Imbis na maganda ang iyong, kasi dapat kasi pag ikaw nagbubuo ng bata, dapat maganda ang iyong aura, maganda ang iyong para maganda rin ang kakahinat na ng bata. Maganda, tiyak yung maganda ang kakahinat na ng bata basta ikaw ay ayos ang iyong ayos na ayos ang iyong ginagawa, lahat-lahat. Ganon, no? Pati pagkain mo ayos. Magiging maganda ang iyong ikakahinatnan. Huwag ka mag-alalala, baka magkaanak ka pa naman. Basta mag-alaga ka lang sa katawan mo o kaya mag-rest ka, huwag kang magpuproblema. At isipin mo, bakit ka namumblema? Yun lang naman ang tanong, stress lang yan. Bakit? Tanungin mo yun sa sarili mo. Okay? Miss Treasure, asawa ko po may 3 anak sa una niyang asawa. Pero hiwalay po siya. Kami po ng asawa kong 5 taon na wala pa po kaming anak. Ako po kaya ay may depresya kasi po di kami nagkakaanak. Kasi yung asawa mo, may anak siya sa unang asawa na 3. Tapos sa iyo, 5 taon na kayo, wala pa kayong anak. Di ikaw ang may depresya, hindi yung asawa mo. Kasi okay lang sana kung yung asawa mo walang anak. Hindi, may anak siyang 3 Kung yun talagang tunay niya anak, tunay ba niyang anak yon? Baka naman yun anak niya sa mga kabit-kabit ng asawa niya. Hindi kaya, tanungin mo, alamin mo sa asawa mo kung talagang anak ba niya yon o kabit-kabit lang ng asawa niya. May babae kasing malikot kaya ganon, no? Para hindi mo rin para maalaman mo rin kung okay o hindi, no? Mag-music po mo. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting. My darling, I miss you so. Time goes by, no wonder my senses go reeling. Your eyes so appealing, I see the whole night through. When will we meet again? When start and end with you. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting. My darling, I miss you so. When will
to start and end with you. It's already 4:16. Babalik na naman po ang ating program, Love Notes and Memories with Treasure. Mapapanood po nyo kami sa www.ustream/TV channel/Kakampyonline. At pwede po nyo kaming tawagan sa 553-8656 and 788-3607. At saka yung akin pong FB, mapapanood po nyo, makikita po nyo ako sa FB, Pat April lang po ang inyong ita-type. And then, sa akin pong number, 0935-770-7888. At yung smart ko po, 0999-562-2860. Yan lang po ang pwede nyong i-text sa akin. At saka, pwede po nyo akong tawagan or i-text hanggat may program po ako. Pag wala na po kasi akong program, hindi na po nyo ako matatawagan dyan sa number ko na yan. Kasi po, kahit text lang po ang aking tinatanggap dyan. Kasi po busy na po ako, marami po ako kasing ginagawa, hindi po ako pwedeng magsasagot ng text nyo at tawag nyo. Basta po, pag natanggap ko po ang text nyo, isusulat ko lang po yon, hindi ko na po kailangan kayong i-text back. Kasi may program naman po kami, dito ko na lang po sasabihin sa program yung sagot ko sa inyo. Ganun po, no? Kaya yun lang po ang masasabi ko, na wag basta palagi po nyo akong papanoorin at palagi po tayong makikita-kita rito at kung ano man po yung gusto nyo sabihin sa akin, sabihin lang po nyo, no? At kung ano po yung kailangan nyo, sabihin po nyo, wag po kayong mahiya sa akin. Kasi po, hindi naman po ako dapat niyong katakutan, dapat lang po maging magkakaibigan tayo at magiging barkada po niyo ako. Pag nakilala po niyo ako, masasabi ko po sa inyo, malalaman po niyo kung sino ako. Ayoko naman pong purihin yung sarili ko sa inyo. Malalaman po naman ninyo yan, no? Basta't pwede po nyo lahat ng klase, kung ano man po yung gusto nyong itulong ko sa inyo, sabihin lang po nyo sa akin. Ayun, at magkikita tayo. At bibigyan lang po nyo ako ng allowance kasi hindi po ako po pwedeng palagi nyong makikita or palagi nyo akong makakausap agad-agad. Hindi po yon, no? Sige po, at magpapatuloy na po ako sa ating mga sulat ninyo. Saan ba ito? Coming from Dina ng Taguig. Miss Treasure, asawa ko po may 3 anak sa una niyang asawa. Pero hiwalay po siya. Kami po ay asawa ko 5 taon na wala pa po kaming anak. Ay, nabasa ko na yata ito. Ayan, nabasa ko na yan, Dina nga pala. No, yung sinabi ko sa'yo na magkakaanak ka naman, no? 5 taon, iba naman pala ito. Magkasunod pala ito, magkaiba pala ito. Itong isa si Lala ng Bicol, itong isa si Dina. 5 taon na po wala kaming anak. Ako po kaya ay may diferensya kasi po di kami nagkakaanak. Yung isa naman, hindi sila magkaanak. Ayun, tama, 25 years old. Ay, magkasunod yung wala kayong anakan. Pero sa akin baka kasi malay mo magdasal lang tayo, malay mo magkaanak ka, no? Mag-rest ka lang at nang ikaw ay magkaanak. Wag mo agad iisipin na may diferensya ka. Magdasal ka lang at magdasal para magkaanak ka, no?
Kasi alam mo si Anjos kasi nasa pagdarasal lang naman 'yan, at kung gusto nating humingi sa kanya ng tawad, kung ano man ang gusto nating hilingin, basta po tayo itaimtim lang na nagdarasal sa kanya, ibibigay naman po niya sa atin, no? At wala naman pong hinihindian ng ating Panginoon, basta po tayo ay taimtim na nagdarasal. Hindi po yung iba po kasi humihingi lang po siya ng tawad, o humihingi lang po siya ng gusto niya pag may kailangan. Hindi naman po ganon si Lord, na pag may kailangan ka lang at saka ganon, naaalala mo lang si Lord kung may kailangan ka at may problema ka. Si Lord, sasabihan niya sa iyo, baka sasabihin niya lang, ikaw, ngayon mo lang ako naaalala kung may kailangan ka. Nakakahiya po kaya yun, di ba? Kaya kahit na wala tayong kailangan, magdarasal tayo kay Lord at hihingi tayo ng tawad. Kasi po, lahat naman tayo sa araw-araw may nagiging kasalanan, di po ba? Kaya pag paubaya po natin kay Lord yung ating kasalanan, humingi tayo ng tawad. Ganun lang po, okay? Dina. Galing to kay Leti ng Manila. Dati po akong GRO. 3 taon na po kami nagsasama ng asawa ko. Di po kami nagkakaanak. Puro anak ito May kinalaman po kaya yon sa palagi kong pagpapatanggal ng bata sa sinapupunan ko? Kumporme. Kasi yung hindi mo pagkakaanak, kasi 3 taong ka nang nagsasama kayo ng asawa mo, kasi noong ikaw dalaga, palagi kang nagpapatanggal. Alam mo, kung baka sinabi sa'yo ni Lord, ano ba ito, binibigyan ko ng anak, ayaw niyang magkaanak, pinapatay niya yung anak. Baka nung nagsawa na si Lord ng kabibigay sa'yo ng anak, gusto mo namang magkaanak, hindi ka na niya bibigyan ng anak kasi iniisip niya, papatayin mo na naman. Kaya mahirap yung ganyan. Kasi pag binigyan kayo ni Lord ng anak, magpasalamat kayo. Kasi dalaga kayo, nagkaanak kayo, magpasalamat kayo at nagkaanak kayo. Huwag mong patayin, kasi hindi naman po kasalanan ng bata na gawin nyo siya. Buhayin nyo siya. Hindi po kasalanan yon. Kayo po ang may kasalanan yon. Doble-doble ang ginawa nyong kasalanan. Kaya wag nyong papatayin ang bata sa sinapupunan mo. Kaya tingnan mo, GRO ka, nagpatanggal ka ng baby. Ngayon, gusto mo nang magkaanak, 3 taon na kayong mag-asawa. Hindi kayo nagkakaanak. Gusto mong magkaanak. Wala po. Nagsawa na sa'yo si Lord ng kabibigay ng anak. Bigay ng bigay sa'yo si Lord ng anak, patanggal ka naman ng patanggal. Ayaw po ni Lord ng tinitikil niya ang buhay ng binigay niya. Ang buhay po ng tao yan Parang kriminal na po yan. Na papatayin mo ang buhay po na nasa sinapupunan mo. Buhay na po yun, kahit po 1 buwan na yon, may pintik na po yun, pumipintig po yan, pipintig yan sa, yung wari po 1 buwan. Mapapansin mo po sa iyong sa matres, para sa pinakapuklo natin, may pumipintig na po yan, at saka mararamdaman mo po yan sa dito po sa leeg natin. Hawakan mo yung pinakaleeg mo, pumipintig-pintig na po yan. Ibig sabihin po, may buhay na nasa loob mo. Ayan, buhay na po yung batang nasa sinapupunan mo. Yung leeg mo lang po yung titingnan, pumipintig-pintig na po yon. May heartbeat na po yon. Ganon po yon. Kaya hindi natin kailangan titikilin ang buhay ng isang tao. Kasalanan pong mortal yan. No? Hindi po pwede yan na hindi naman kasalanan ng bata. Papatayin nyo yung bata. Hindi na lang, wag na lang kayo na lang magpakamatay. Ba't yung bata ang papatayin nyo? Hindi naman yung bata ang kagustuhan niya. Kagustuhan ba niya yon? Kayo ang may kagustuhan nun. Hindi yung bata ang may kagustuhan nun. Ganun lang po yon. Leti, sana nalaman mo yung sinasabi ko sa'yo. No? Gina ng Valenzuela.
Miss Treasure, asawa ko po nagtataka kung bakit di kami nagkakaanak. Sus Mariosep, puro anak yata ito. Di ko po masabi sa kanya na tinanggal na ang matris ko, dalaga pa lang ako. Dinudugo dahilan sa matris ko na may bukol. Natatakot ko pong sabihin sa kanya at baka ako iwanan. 27 na po ako, ang asawa ko po 30. Alam mo, sa akin kung sa ganang akin, bago ka sana nagpakasal kasi pinakasalan ka ng asawa mo Sana sinabi mo sa kanya, papakasalan mo pa ba ako kung malalaman mo na wala na akong matres? Kasi, tinanggal yan ng doktor kasi dinudugo ako at may bukol ako sa aking matres. Dapat ganyan. Huwag kang naglilihim sa iyong asawa. Kasi malalaman yun ng asawa mo Kasi magtataka siya, ba't hindi kayo nagkakaasawa? Nagkakaanak. Siyempre, kung wala naman siyang diferensya. Kung wari check up yung asawa mo, pagkatapos wala naman palang diferensya. Pagkatapos ikaw nagpa-check up din, malalaman ang asawa mo pag ikaw pina-x-ray na wala ka ng matres. Dapat yan, from the start, sinabi mo na sa kanya na love or honey or darling, alam mo, papakasalan mo pa ba ako o mamahalin mo pa ba ako, magsasama pa tayo kung wala na akong matres. Ganon. Kasi alam mo, kaya hindi nahahalata ng asawa mong wala kang matres. You're 27 ka pa. 27 ka lang, marami ka pang estrogen na lumalabas sa iyong katawan. Marami ka pang estrogen, kaya of course, nagwa-watery ka pa. Kasi you're only 27 years old. Pero kung matanda ka na, wala, mahalata rin niya. Pero, meron kasing 60 years old, meron pa rin. Pero, hindi na kasing lakas nun dati. Pero, itong ikaw batang-bata pa, mahalata talaga ng asawa mo na ikaw ay wala kang matres kasi pag in-x-ray, makikita na wala kang matres sa x-ray. Alangan na pumikit lang yung doktor para kuha na sabihin na may matres ka. Hindi naman mo maluloko rin yung asawa mo. Kung marunong tumingin ng x-ray yun, makikita ng asawa mo na wala kang matres. Diba? Pero mali ang ginawa mo. Sana Gina ng Valenzuela, sana ang ginawa mo, sinabi mo sa asawa mo yung ganon, nagtapat ka. Kasi may lalaki kasi na gusto may anak, kahit isa, at least one lang anak, isang anak lang at least, di ba? Isang anak okay na sa kanya. Pero yung alam mo na ikaw hindi na magkakaanak at wala ka ng matres, kawawa naman yung asawa mo. Nagpakahirap at alam mo ang lalaki, kaya nag-aasawa yan para sa anak. Hindi para sa iyo. Sa atin papakasal yan. Papakasal sa atin dahil mahal tayo. Pero ang pinaka number 1 niya is gusto niyang magkaanak. Pag wala kang anak, syempre natural. Paano masisiyahan ng asawa mo kung wala kang anak? Pero dapat pero pag ang asawa mo may anak sa iba, okay lang 'yon. Hindi siya kahit magsama kayo ng buong buhay kung ikaw ang mahal. Ganon yan. Kasi kung mahal ka ng asawa mo, kahit buong buhay niya, magkasama kayo, okay lang yon. Oo. Pero, pag yung asawa mo, walang anak at straight,
tandaan mo yan, magkakahiwalay kayo. Lalo pag nalaman ng asawa mo na wala kang matres, mag-iwalayan ka niya. Kasi niloko mo siya eh. Hindi mo sinabi sa kanya, yun totoo. Kasi kilala mo, alam mo naman na hindi ka magkakaanak, di ba? Eh, hindi mo sinabi sa asawa mo na wala kang matres. Dapat yon sinabi mo sa kanya na wala kang matres para wala kayong sisihan. Di ba? Ganon. Pero subukan mo yan. Pero ang masasabi ko sa'yo, sa akin 99.9%, 0.1%. Iwalayan ka ng asawa mo pag nalaman mo. Kahit man ako, likewise, sinabi mo sa akin na baog ka. Hindi, kahit kasal tayo, iwalayan kita. Gusto ko ng anak eh. Bakit naman ako magpapakahirap sa'yo na tatanda ako, kaya nga ako nag-asawa para ako magkaanak eh. Titiisin kita na wala tayong anak? No. Kahit mahal na mahal kita, iiwanan kita. Ganun lang. Ako ganon. Ewan ko sa iba. Ganon. Iyon lang ang masasabi ko. Okay? Miss Treasure, asawa ko po 3 buwan ng patay. Wala po akong masabi sa asawa ko sa pag-aalaga sa aming mag-iina. 5 po ang anak ko sa edad ko pong 50 years old. Mahirap na po humanap ng kapalit at makakasama sa buhay. Mabuti na lang po at puro lalaki anak namin at malalaki na po sila. Ano po, Miss Treasure, maipapayo mo sa akin? Mahirap po maging byudo. Alam mo, Bert, ng Mandaluyong, 5 naman ang anak mo, puro lalaki, hindi mo naman kailangan mag-asawa. Kasi, alagaan mo na lang yung 5 mong anak. Kasi malalaki na rin naman. Pero sa akin, kung gusto mong mag-asawa, wag ka na lang magpakasal. As is lang. Kasi, pag ikaw meron kang mga mana-mana, pag ikinasal kayo, bibigyan mo pa ng kahati yung iyong asawa. Siyempre natural. 100% yan. Sa hati kayo. O yung kalahati sa'yo. Yung kalahati, ibibigay mo sa mga anak mo. Yung kalahati, ibibigay mo. May hati ka pa rin doon. Pero, itong iyong kalahati, pag nag-asawa ka, may kahati ka na naman sa asawa mo. Ang swerte yung pangalawa mong asawa. Kung hindi ka magkaanak dyan, malas mo. Diba? Kaya hindi mo kailangang mag-asawa. Magsama na lang kayo, mag-live-in kayo. Diba? Pero kung mahal mo naman siya at wala kang iniisip na habuhayan, na hindi mo sinasakim ang iyong kabuhayan, basta puro love lang ang iyong naiisip, okay lang yon. Magkuwang ka, magkasal ka, makipagkasal ka sa kanya para hindi naman kayo masyadong okay kayong mag-asawa, di ba? Pero yun lang ang sinasabi ko sa iyo. Pag kasi ganyan, hati-hati na yan. Imbis na sa mga anak mo 5 mapupunta yan, wala, mabibigyan pa ng kalahati yung asawa mo. Yun lang yon. Kasi ako nagpakasal ka. Kaya kung sa akin kung ako ikaw, wag ka na lang magpakasal para kung sakasakali kung ano ang ibigay mo sa iyong asawa, yun lang, no? Nag-live-in lang kayo wala siyang dapat. Pero kung mahal mo naman yung asawa mo, yung kasama mo, magbuo uli kayo ng business na ipangalan mo sa kanya. Dapat ipapangalan mo sa kanya. Or bahay, kumuha ka ng bahay, ipapangalan mo sa kanya. Pag hindi mo ipinangalan sa kanya, wala rin, sa anak din niya mapupunta yon. Yung pinaghirapan yung dalawa. Yun lang. Ganun na, madali namang
buuin uli yung inyong gusto para magkaroon kayo ng sarili nyo. Ganon. Naintindihan mo ako, Bert? Siguro isip mo yon, ha? Mag-music po muna tayo. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning and losing and trying, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty, tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here, and just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause
'cause I will be here. I will be here. I will be here. I will be here. Give me your attention, baby. I gotta tell you Ay, babalik na naman po tayo sa ating Love Notes and Memories with Treasure. It's already 4:41. Malapit na pong magtapos ang ating program. At mabuti po at ako'y nakataguyod kahit ako'y inuubo, pahinto-hinto. Okay lang po yan basta't ako'y masaya at nabigay ko sa inyo ang inyong mga text. Marami pa po yung iba pero sa isang linggo na lang po ite-text ko, ibabasahin ko. Pasensya na po kayo ha. Alam ko naman po kahit at saka kanina hindi ba yung iba kong mga text ninyo, binasa ko sa inyo, sinabi ko sa inyo. Kaya lang, ang gusto pa nyo, sasabihin ko rito, hindi na yung pwede. Kasi, binigay ko na ka sa inyo yung payo, di ba? Ano pa yung gusto nyo? Ang gusto naman nyo, maririnig pa sa kuwan, ano ba kayo? Hirap na nga ako nakababasa, no? At saka isa pa, malay mo, sana nga yung iba ibabasahin ko sa DW. Hindi po ako matutuloy sa DW kasi po yung throat ko po kasi baka mamaya mahirapan ako, namamalat-malat pa po ako ng konti. Pero pupunta ako dyan, Joby, ha? Pupunta ako dyan sa Saturday. Kaya lang, hindi ako magpo-program. Mag-uusap-usap lang muna tayo. Kasi hindi ko kaya, nagkasakit ako. Baka mamaya, hindi ako lalo makapasok kung ako'y magpo-program dyan. I-re-schedule ko uli yung aking program. At saka isa pa, yung aking mga guests na sinabihan pupunta dyan, sinabihan ko na hindi matutuloy. Iba-iba yung schedule na sinabi niya sa akin na date. Kaya hindi ko maintindihan sila Miss Dumaog. Ang gusto, first week of June. June 6 yata yun. Del? At ikaw nagsabi ng ganyan, ha? Sige. Sa June 6 ko, kuwan. Sana magaling na ako. At saka yung iba pa, no? Marami pa akong mga magkikita-kita uli tayo na kuwan. Tinan mo, yung mga yan, yung mga nag-workshop na yan, yung mga nagustuhan ko, matitinong babae yan. Kaya, nabimili ako ng babae na matino. Basta naging kaibigan ko at nagustuhan ko, hindi siya kuwan. Matinong babae at tunay na nanay ng tahanan. At hindi nagloloko at hindi nagkakabit, hindi pinapakuha ng asawa, hindi pinapahiya ang asawa. No? Kaya nakakahiya yung nakikipagkabitan ka. No? Kaya wag kang ganon at saka wag masyadong mayamang, walang mangyayari sa kayabangan. Mamalasin kalat mamalasin, no? It's already 4:44. Ganda ng number. Miss Treasure, hipag po namin, hindi po, bago po ako salita uli, hi po muna sa aking mga bossing. Hi po sa kay Mampe Nicodemus, si Sir Rizal, si Ami Amar, yan po ang aming secretary, at si Allen po, yan po ang aming technician. Kaya okay po dito, masaya po ako. And then also to our bossing sa DWAD, bossing, lahat tayo bossing, no? Joby, our secretary, my friend, and Nova, ano pa ba yan? Nonong, our technician, Eugene, Edward, no? Magkikita-kita tayo dyan. Tsaka yung mga anchor, si
Sino ba to? Si June Cabanyog, Raymond, hi. At Haji, Nadia, hi kayo. Si Bea, at saka si Sir Tony Falcon. Kumusta ka na po? Magaling ka na po ba? Magkikita-kita po ulit tayo dyan at magkakausap-usap. Basta po, mag-ingat lang po kayo yung sa mga taong manghihingi sa inyo ng tulong. Hindi po totoo yung mga hinihingin tulong. Kung po, subukan po muna ninyo bago po kayo magbigay ng tulong. Kasi meron atang nagpunta riyan, no? Ganon, no? Wag po kayong ganyan basta tulong-tulong. Tingnan po muna ninyo kung totoo yung tulong na ibinibigay nyo sa kanila, no? Galing ata yan sa kuwan. Alam mo naman po ako, napakarami kong nalalaman sa kaikutan ko. Ikot ako ng ikot, marami kaming nalalaman sa mga ganyan. Kaya obserbahan po ninyo muna bago kayo magbibigay ng tulong. Ang magbigay po ng tulong, wala pong masama yun. Basta't hindi ka lolokohin ng tao na humihingi sa'yo ng tulong. Okay po. Wag po kayong mag-alala at pagdarasal ko po kayo na sana lumakas ka na po at magaling ka na po ng tuloy-tuluyan. Okay? Miss Treasure, hipag po namin masama ugali. Kahit po sa nanay namin, nagseselos pag inuuwian ng bunso namin ng pagkain. Bakit po kaya ganun siya? Nagseselos sa nanay namin. Hindi naman po siya hindi naman po siya ang nahirapang mag-anak sa amin. Alam mo, may hipag talaga na nagseselos sa nanay. Bakit ka magseselos? Hindi naman ikaw ang nag-anak dun sa asawa mo. Inasawa mo lang yun. Diba? Asawa mo lang yun, hindi mo kadugo yan. Ang nanay, kadugo yan. At ang nanay ang naghirap dyan. Kaya, ang nanay lang, dapat talaga, ang nanay lang, ang mamahalin yan. Hindi kasi po pwedeng ikaw lang yung gaganyan mamahalin at mamahalin. Hindi ka mamahalin yan. Ang nanay pa rin ang unang-unang mamahalin yan, hindi ikaw. Kala mo ba yun? Nagkakamali ka. Kahit anong gawin mo, hindi ka mamahalin yan. Pag tinanong mo kung sino ang mahal mo, nanay mo o ako, sasabihin pa rin yan ang nanay ko kasi iyan ang nagbigay buhay sa akin. Ikaw, ano binigay mo sa kanya? Wala. Di ba? Kaya wag kang nagseselos dyan. Kasi hindi yan, ba't ka magseselos nanay niya yun. Kahit ba halikan niya ng halikan yun at yakapin niya ng yakapin, wala kang dapat ikaselos doon. Lalo't kung hindi ka marunong mag-alaga, ay nako, dapat sa iyo hinihiwalayan at itinatapon sa basura. Ganun lang yon, no? Sabi nga nito, sabi mo, Christy, hindi marunong mag-alaga. Kasi alam, kanya-kanya kasi yan, no? Merong nag-aalaga na hindi marunong mag-alaga sa biyanan. Akala niya basta't ganun na lang, di ba? Yun. Galing yan kay Christy ng Olonga po. Miss, ano ba ito? Ang isa po ba, pag wala silang anak, baog yata. Kaya po inis nanay namin. Hindi naman lang po siya tumutulong maglinis ng bahay. Kuya nga po namin naghuhugas pa ng pinggan pinagkainan nila. Kapal po ng mukha, pangit naman po at matanda na. Malas po, Miss Treasure, ng kapatid ko. Lalo po kaming magkakapatid. Binibili namin ang pasalubong nanay namin. Matanda na po, nanay namin, 75. Konting panahon na lang po ang itatagal niya sa mundo. Ako po, naniniwala, pag-ibang lahi, sama ugali. Ano bang lahi mga pinagsasabi nyo? Puro naman kayo lahi.
Alam mo, konting minsan kasi kayo, minsan pag hindi kayo pinansin, iniisip nyo iba ng lahi. Hindi naman lahat ang nanay kasi natin, minsan kasi ang nanay natin masyadong matampuhin din yan. Hindi rin naman tayo agad-agad yung bang tipong palagi tayong magagalit sa hipag natin, di ba? Minsan din naman, lalo't kung ang hipag natin may anak, maraming anak. Pag may anak ang hipag natin, okay lang yon. Pero pag walang anak ang hipag natin, nakakainis yun. Kasi, paano? Bakit ka nandun? Bakit ka nandyan sa pamilya na yan? Ayaw mo palang mag-anak. Di ba? Hindi katulad ng may anak na kaya mo. Ako man yun. Wari, may anak yung hipag, yung aking manugang. Mahal ko yun kasi may anak Lalo pat kung lalaki, anak ko, lalo't kamukha ng anak ko. Aba, ako, gusto ko talaga may anak ang aking anak. Pag walang anak ang aking anak, nako, ako na magsasabi, anak, mag-anak ka sa iba at ikaw ay gusto kong makitang masaya. Ang lalaki kasi pag walang anak hindi masaya. Lalo't kung lalaki ang anak nila, wow, ang saya-saya. Yun lang ang masasabi ko sa inyo, pag kayo nag-asawa, dapat magkakaanak kayo. Hindi pwede yung wala kayong anak. Mahirap yung ganon. Galing yan kay Weng ng Marilao. Miss Treasure, yung boyfriend ko po, lagi-lagi na lang wala dito sa bahay namin. Sa tuwing darating umaalis. Ano po ba siya? May asawang iba? Hindi naman siguro. Hindi naman lahat ng wari wala siya. May asawa na siyang iba. Siguro, ang iniisip niya, pag uwi niya ng bahay, gusto niya, pansinin mo man lang siya, ayusin mo man lang yung kanyang, baka hindi mo man lang siya, hinahalikan, hello darling, how are you, how's your day, mga ganon, I love you so much, mga ganon, ganon sana man lang. Kung hindi man lang nyo sinasabihang I love you, tapos bago-bago pa lang kayo, kung matagal na kayo, kahit hindi nyo sabihan alam na yan lalo't kung marami kayong anak, kahit hindi nyo sabihan yan, at marami na kayong anak, wala na yon. Pero kung bata, bago-bago pa lang kayo, pagdating mo, hindi mo man lang pansinin asawa mo, hello darling, how are you? Kiss, embrace, ganun man lang sana. And then, sana sweet kayo. Very sweet kayo sa isa't isa. Alam mo, mararamdaman mo yung sweetness niya. Kasi pag ang babae, hinag mo at hinalikan mo at sinabihan mo, binulungan mo, bulungan mo lang, alam mo, ang maganda sa babae, ang gustong-gusto ng babae, binubulungan siya. I love you. Hinahalikan mo siya sa leeg. Ganon. Sa neck. Ganon. Yan. I love you, honey. I love you so much. Ganon. Ihag mo siya. Ayun, ganon lang. Hindi mo na kailangang kuwan. Alam mo, ang masasabi ko sa inyo, pag gaganuhin mo ang boyfriend mo o ang asawa mo, hindi ka makakalimutan. Pero pag ang boyfriend mo, maraming babae, hindi ka man lang papansinin. Walang ganon. Kasi, sa babae pa lang niyang marami, nahirapan na siya ng kahahawak at kahahalik. Baka huling-huli kang hahalikan at at yung iba niyang boyfriend o girlfriend merong sakit, nahawa ka na. Kaya, hindi bali na lang hindi ka halikan. No? Mahirap naman yung hahalikan kanya ng hahalikan at walang mangyayari. Di ba? Ganun lang yon, no? Miss Treasure, kailan mo mabibisita si Alan? Sana po maging bisita mo rin si Binay para tanungin mo ng mga problema niya. Kasi, yung kay Alan po, busy po kasi si Alan Cayetano. Kaya, hindi ko masabi sa inyo kung kailan.
Pero pinadala ko po yung letter niya. Hindi ko lang po alam kung kailan siya kasi busy-busy nga po. And then yung kay Coco Pimentel, ganun din po. Yung pong kay Binay, wala po akong sulat at letter pa kay Vice President Binay. Kasi hindi ko naman po alam kung paano ko siyang susulatan, pero pwede ko naman po siyang sulatan. Kaya lang po, sa panahon na ito na marami siyang problema, baka hindi po ako makapagsulat sa kanya ng ganon. Baka umayaw din po siya. Miss Treasure, si Nancy Binay, pwede mo naman siguro siyang i-guess. Titingnan ko po kasi yung po kasing mga ganyan, hindi ko na po masabi kung paano ko po siyang i-guess. No? Mahirap po yung ganon. Okay. It's already 4:56. Hi to my friends, Belet, Rodolfo. Ay, malapit na yung birthday mo. Advance happy birthday. Advance yan, ha? May pala ngayon. Ina-advance ko na, ha? Yoli, happy birthday sa June 2nd. Sana, saan ba tayo magkikita-kita? At saan ba tayo magpa-party-party? June 2nd, June 2nd ba ang birthday mo o June 1st? Nakalimutan ko na, pero makikita ko naman yan sa FB. Ayan, sana, June 6, si Paul Robles of New Zealand. Hi, Ato. Sana, magkita-kita ulit tayo. Kailan ako pupunta dyan? Papasyal ba ako dyan? At saka isa pa, sa marami po kasi ako na naman pupuntahan kaya hindi ako makapagsalita kung paano yung aking schedule. Alam mo, ito pong June na to, napakarami kong schedule. Kaya hindi ako makapag-oo agad. Kita mo po, yung salita ko lang na to, inuubo na ako at saka para akong minamalat-malat. Kaya nahihirapan po ako. Kaya wag po kayong mag-alala at hindi ko naman po makakalimutan lahat yan, yung inyong mga kawan na yan. And then also, hi to your Texan family, Yoli and Johnny, Adele, your beautiful princess, and O'Neil, Justin Jetro, and JS, Texon yata, yung JS yata, yung puro may mga ganon, no? Ate Car, iyan po si Ate Car. Iyan po ay napakabait ko na alalay. Opo, napakabait po. Hanggang ngayon naman po, okay. Sinasabi ko naman po palagi sa kanya yan. Iyan po ang tagahatid sa akin sa Immaculata nung ako po ay nag-aaral. Kasi magkakaiba po yung aking kuwan. High school na po yan, tagahatid ko po yan. Pag po kasi ayaw ko dun sa katulong, si Ate Car po ang naghahatid niya sa akin. Napakabait po niyan. Ang birthday po niyan ay June 26 yata. Ang kakora ko yata ang 27. Hindi ko po alam, nakalimutan ko na, pero ganun po ang birthday nun. Napakabait po niyan. Ako po ay talaga pong hindi ko masabi na ang aking pasasalamat. Alagang-alaga po ako ng aking Ate Car. I love you, Ate Car. Ate Grace, how are you? Magkikita-kita tayo. Ewan ko kung kailan tayo magkikita-kita, no? Sabihin mo na lang kung kailan. And hi to Sinya Kaluwag, Kaluwag family, Mike. Bye-bye. At ako ay babalik na lang po ako sa Thursday. Sana wala akong okay naman po ako. At ako ayoko na pong magkasakit. Sana okay. Bye-bye po. At ako'y mamamahinga na naman ako sa aking boses. Okay. Love you, love you. When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing's going right. Close your eyes and think of me
soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you got a friend? People can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend.